Ayan mga idol, i-share ko lang sa inyo itong ginawa kong DIY na incubator. Ayan. Styrofoam yan mga idol. Tapos, yung tray lang. Ayan. 3 layer lang. Pinanood ko to sa YouTube mga idol bago ko ginawa. Ayan. Kung paano. Ayan. Tapos, itong salamin, may salamin din. Yan ay hiningi natin dun sa may kanto, dun sa paggawa ng mga salamin na bintana. Yung mga reject na nila, hiningi na lang natin mga idol. Tapos ayun yung kanyang thermostat. Nakaset to sa mga idol, 37.0 yung niya, yung on, tapos yung off niya ay 37.8. Ayan. Ito, nanood lang tayo sa YouTube kung paano gumawa nito kasi wala tayong pambili ng masyadong di natin kaya pa. Ayan. Kaya gumawa na lang tayo ng sarili natin. Ay, ang ilaw 25 watts na mga idol. Dilaw. Tapos yun, blower niya ay 220 volts. Pag yan mga idol, pag na 37.8, mamatay na yan mga idol. Tapos pag na 37.0, mabubuhay ulit yan. Ayun sa taas yung kanyang ito. Yung anong tawag dito? Nakalimutan ko na. And mga idol, share ko lang sa inyo. Magandang gabi sa inyo lahat. Ito na ang full tutorial ng manual incubator natin mga kasangga. Ang mga kailangan natin, syempre, styrobox, thermostat, digital thermometer, pero optional yan. Syempre, ilaw, kahoy, optional din yan. Green screen mesh. Ito naman yung mga tools na gagamitin natin. Pero okay lang din naman yung mga tools na manual. Kailangan din natin syempre ng pan and receptacle. So sa unang parts ng gagawin natin ay yung mismong paglalagyan po ng itlog. Sa lahat ng ginawa kong manual incubator, para sa akin ang pinakamadali at pinaka-effective ay yung isang layer lang. And para sa akin, mas mataas ang hatching rate nito. Ang capacity nito ay 70 to 80 eggs, no? Depende syempre sa laki ng egg. Napaka-importante talaga ng mga tools, no? Ito kasi nagpapadali sa buhay natin. Kaya kung may kakaroon ka ng konting budget, mas magandang mag-invest ka sa mga yan. Kagaya nitong gamit kong tucker, no? Laki ng tinipid ko sa oras dahil dito. Pagtapos yan, lalagay na natin yung screen na green. Kailangan talaga yung butas-butas na yan para umikot yung init sa loob ng incubator. At dahil meron kasi tayong ilalagay na tubig sa ilalim para yung mismong moisture nun iikot din sa mismong incubator. Ngayon, kung hindi kasi screen yung gagamitin mo, baka hindi yan umikot. Pagtapos yan, naglagay lang ako ng kahoy sa likod ng pan para hindi siya sobrang nakadikit. Kakabit na rin natin yung receptacle, no? At dito natin ilalagay syempre yung ilaw. Sa wiring, no, dalawa naman yung linya ng parehas na yan. So pag ko-connect nyo lang, wala nang kulay-kulay dyan. Dito sa setup natin na to, no, sabay mag-on yung ilaw at yung pan. Sa iba, alam ko, continuous na nag-on yung pan, no? Sa atin, hindi. Kasi unang-una, isang layer lang naman to, no? Pero pag